Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is May 5, 2026 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Valenzuela Street, UP Campus. Actually andito na tayo sa may mismong UP Campus, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may CP Garcia Avenue po yan, sa may UPD Uika. Ano to? Purok Aguinaldo. UP Campus Diliman. Dito pa rin pala yan sa UP Campus pa rin. Quezon City. Ang lawak talaga. Laki talaga ditong UP na to. Dito lang yan ha. Ikot-ikot lang tayo dito sa loob. Napakalaki. Lawak. Okay po, so magbabalik po tayo mga mayungunti po pang nakuha na po natin. Okay? Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan at po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Gaganda ng mga akasya, lalaki. Hindi na puputulan ng sanga. Yes, yes. Para mawala yung necessary. Hindi pa rin mawala yan kung nagpa-check up ka until sabihin ng doktor sa'yo na you're okay. Oo. Kaya kung naitanong sa kasi baka mamaya proseso rin siya ng yung desensitization ba? Yung tinuturuan mo yung threshold mo na lumakas. Yung a little dose of stress para may controller ba? Para may bigger stressor. So baka nag-process a little dose of, alam mo parang bakuna, hindi ba ganun? Ganda. Halimbawa, yung pag-build up mo ng muscles, ay pag-gym. Diba sa beginning, masakit. Masakit na i-stretch ang muscles mo, no? Pero yung sakit na yun, tinotolerate mo para maging stronger yung muscles mo. Maging stronger yung katawan mo. Yun yung importante, yung you tolerate the stress of the muscles. Halimbawa, yung nag-uumpisa ka mag-exercise, yung walking lang. Minsan na-stress ka nang nag-walk ka, pero pag pinagpatuloy mo, kahit pagod ka, nagiging mas malakas yung muscles mo. Nagiging mas tolerable at lumalakas ang katawan mo. Kasi nga sa buhay, di ba? Parang imposible naman yung zero effect ng stress eh. Parang patay na lang ang wala talaga epekto yung nasa kabaong na eh. Pero ang nabubuhay ka, meron at meron habang palaki ang problema, meron yan. So talagang kailangan mo rin i-embrace minsan yung naka-attach dyan na epekto sa problema hanggang sa yung nga, hindi ba yung muscle mo for bigger problem. Yeah, May mga ano diba, may mga research, yung mga studies nyo, kayong mga doktor. Sarado yung daan. Na yung stress eh, talagang parang Kailangan nating maghanap ng daan, ibang daan. ng mga sakit. Kasi di ba ganun yun? Seryoso sa cancer, halimbawa. Yes, oo. Ano na Oo, yung oo. stress kasi yun eh. Pwede ho ba? May mga ganun ho ba tayo doon? Yes, actually, ang stress, kasi sinasabi nga nila, no? Pagka stress ka, nagkakaroon ka ng mga chemical imbalances. But doon na, or chemical changes in your body na nagiging toxic sa katawan mo. Tapos, nagkakaroon ka rin ng mga muscle tension, no? Yung tension kasi, yun yung physical effect ng stress. Nagawa yung headache, yung pananakit ng likod, ng leeg, yung mga ganon. These are actually sources, no, caused by stress. Ngayon, pagka masyado nang matagal yung stress mo o nagkakaroon na ng toxicity sa katawan mo, ayun na, nagkakaroon na ng mga, kahit nga yung mga diabetes can be caused by stress. Yung rising of the blood sugar, no? Yung cancer, yung mga ulcers are caused by stress. Lalo na kung paulit, siyempre yung stress niya, paulit-ulit or minsan prolong mo, di ba? Yung kasi hindi mo agad na-solve yung problema mo. Halimbawa lang sa isang pamilya, halimbawa may malaking financial problem na hindi mo alam kung saan kukuhanin. Kailangan mo ba? Habang hindi mo nasusolve yun, araw-araw mong pasan yun eh. Hindi mo ba When you
When you feel out of control, Apo. or when you cannot be in charge kasi parang yung mga conditions sa kapaligiran mo are the ones in control, hindi ikaw. Ang hirap nun eh. Parang yung wala kang freedom, parang parang trapped ang feeling mo. Oo. Ayun nga, kung araw-araw kang gano'n, hindi mo matagal. Tapos na-solve mo saglit, another sitwasyon na that give you another stress, yung mga gano'n, paulit-ulit. So, talagang napaka-importante paano mo i-manage, how you manage. Ano ba? Oo, kasi may mga tao talaga, kahit na nakikita nila yung mga controlling factors, naghahanap sila talaga ng paraan. Tapos optimistic sila. Yung optimism can help eh. Yung optimistic sila na makakakita sila ng paraan, no? O kahit na hindi biglaan yung solution, unti-unti makakabangon sila. So may mga tao na gano'n na malakas ang tiwala, malakas ang paniniwala nila na sila ay makakalusot doon. Kaya sila less stressed by that. Hindi sila masyado nagpapa-apekto. Oo. At instead na mag-worry sila, naghahanap sila ng paraan. Yun eh. Yun yung importante. Instead na madampen ka o manghina ang loob mo, maghahanap ka ng paraan. Pero ang reality, halimbawa, di ba? Balik tayo, halimbawa nga, ito isang pamilya, may malaking problema sa pera. Halimbawa, pera. Pamilya ng ospital, na kailangan ng malaking gastos. Hindi mo naman talaga agad-agad mahahanap. Paano mo yun? I-manage mo. Yeah. So, ang ano niyan is talagang kung wala kang magagawa sa sitwasyon, tanggapin mo. Importante yun. Patanggap mo, ito ang reality ng buhay mo. Yung ganyan, sa ngayon. Pero hindi ka titigil ng pananalangin. Importante ang faith dito sa stress. May tiwala sa Diyos. Tiwala sa mga tao sa kapaligiran mo. No? Tiwala Ma'am, sa pwede sarili po. mo. Napakahalaga yun para Okay po. mahalin yung stress. Na alam mo na malalampasan mo rin yun. No? Kailangan lang yung parang mag-consult ka sa ibang tao. Lumapit ka. Importante yun kasi minsan sinasarili mo kaya hindi mo nakikita yung paraan. No? So you can start talking to people, start sharing your difficulties, and maybe other people can help you. You pray, yung gano'n, no? Tingnan mo yung kapaligiran mo, ano maaari mong pagkuhanan ng lakas sa kapaligiran mo. Kasi That's minsan, important. You relax also. kasi di ba minsan, Dr. Villar, yung sa sobrang bigat ng dinadaanan mong problema o yung problem na kailangan mong solve, clouded ka parang clouded kang magdesisyon, no? Ibig sabihin, malamang sa malamang ay sasablay ka sa desisyon. Minsan, pag shinare mo yan, yung problema mo sa ibang tao na may clearer mind, na tumingin sa problema mo, baka makapagbigay sila ng solusyon sa iyo. Yes. Yan ang halaga rin minsan na hindi mo sinasarili. Kasi kung ikaw yan, ay, sablay yan. Kasi wala ka sa katinuan mo Diba? Para diskartehan yung problema. Diba? Yes. That's a very, very realistic assessment. Kasi talaga, siguro pagod na rin ang utak mo, di ba? Sa kakaisip. Kaya it's important Saan po? to share and to consult with people na mapapagkatiwalaan naman. Di ba pagka may mga ganyan yung magde-decide siya ng sa sarili lang niya, yung decision niya sablay. Di ba? Kaya parang tapos pagka na-realize niya na mali pala yung decision, kasi nga medyo stress kaya yung ang tanda magulo. Magulo isip mo, di ba, Doc? Oo. Yeah. Kaya nga, lalapit ka sa tao kung mas maliwanag ang isip. So, maganda pa isa rin siguro dyan, Doc Villar, yung tatanggalin mo na doon sa konsiderasyon mo yung ano sasabihin sa akin, ano sasabihin ng mga pinsan, ano sasabihin ng katrabaho. Yung mga yun, nakakadagdag yun ng clouding. Mawawala ka sa hulog. Ang decision mo ay maapektuhan ng malaki. Kung ang iniisip mo konsiderasyon, ano sasabihin sa akin?
So iba ang direksyon na tatahakin mo, normally mali. Kaya dapat tanggalin mo na yun, nagpapakomplika ng problema yun na hindi naman kailangan solusyonan na problema. Unahin mo muna kung paano talaga isosolve. Oo. Diba? Kasi itong nakikinig, sabi niya, alam mong ginagawa niya, pag nai-stress siya, ang coping up measure daw niya ay reading news sa internet, like sa GMA News Online. Ako kaya makikinig sa radyo. Kakaliwa po dyan Kasi si Parang, ng ano niya. Pero dinadivert niya yung focus niya from the problem. Pwede. Oo. Minsan it's important to get out of the situation first so you can think more clearly when you return. Yes, Yung importante makatulong sa kanya na pag meron kang problema ngayon, nakita mo sa news ang bigger problems ng ibang tao, baka rin makatulong sa iyo ng tamang mindset, no? Na parang, makakatulong, Dok, ano? Oo, parang mayroon kang may papagpasalamat sa buhay mo na mabuti na lang ganito lang yung problema ko. Mas grabe yung problema nilang pinagdaraanan. So, not that you are thankful that they have bigger problems, pero magpasalamat ka, mas maliit ang problema. Halimbawa, ito yung mga, di ba, itong nangyari na to, yung taas ho ng presyo ng mga produkto petrolyo, sabi ng yung iba, parang akala mo, Diretso lang. pinagtaksa kanya yung mundo, yung daigdig, di ba? Pero parang naisip na, lahat, hindi lang naman ikaw ang bibili ng mahal na produkto. Lahat naman tayo, so parang ganon na tinitignan yung problema. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Kami, nag-observe ng problema ng iba, ay wala kaming karapatang maliitin ang pinagdadaanan mong problema. Pero ikaw na mismo may problema, pwede mong maliitin. Dito po tayo bandang kanan. Makatulong yun sa'yo. Sa kanan. Di ba naman meron nga kasabihan daw dyan pagka yung iba yung ginagawa. Parang kung paano nila i-handle. Kaya ba problema sa bansa? Kakaliwa po. Sa bigyan, ano pa kaya? Tinataan sa ganun na. Daw, kisa seryosohin mo nga naman. Talaga naman, hindi mo naman talaga masosolve yan di ba? Kasi ang dami ko na ako doon yung, ano daw sila yung parang, grabe, yung nagagalit na galit daw sa corruption, di ba? Pero pag hindi mo kaya mo, di ba kayo isang, di ba? O, di ba bayaan mo na lang yan. Huwag mo nang idagdag sa consumption mo sa buhay. Dahil wala sa kamay mo yung pag-control sa problema, Dok. Ganun ho, isang Tama yan. Kung may problema ka, tingnan mo kung may solusyon. At gawin mo ang magagawa mo para masolusyonan. Pero tingnan mo rin, kung wala ka namang magagawang solusyon, dahil nga hindi sa kamay mo salang yun, kalimutan mo na yun. Don't let it bother you. Dahil wala ka namang magagawa kahit mag-worry ka ng mag-worry Kahit na mag-alala ka na mag-alala, o ma-stress ka na ma-stress, hindi naman magbabago yung sitwasyon ng mundo. Hindi naman magbabago yung sitwasyon ng oil crisis. No? Kaya, ang bigyan mo ng pansin, yung may magagawa ng paraan. Huwag kang ma-stress. Nandyan na yan, huwag kang ma-stress. Pero huwag mo rin kakalimutang nasa kamay mo. Kung bakit ng gobyerno, ikaw ang pipili ng gobyerno. Pag dumating yung panahon Nasa kamay mo yan. Pag dumating yung panahon na meron ka ng magiging contribution, Ay, gamitin mo, marami diba? na marami kang kontribusyon. At minsan, kasama talaga sa sisi yung ikaw. Kasi hindi naman yan inilagay lang dyan ng kung sino nag-avoid. Pinagbutuhan yan so nasa kamay mo yan. Dapat magiging lesson sa'yo. Yes. Pero huwag ka naman stress. Huwag ka naman stress, wala ka naman Bawi na lang, gagawa. bawi na. Hindi mo na pwede sabihin, malis ka na dyan, di ba? Hindi pwede. Pwede, oo. Pero pag dumating yung pagkakataon na, dapat inang sa'yo, driving sa'yo, force na pagdating ng susunod. Ganon, di ba? Nasa yun na, nasa kamay mo na, di ba, Doc? Yes. Kaya nga titingnan mo, ano ang nasa kamay mo, ano ang wala sa kamay mo. No? Tapos gawan mo ng paraan yung nasa kamay mo. At saka siguro, titingnan din natin, no? Yung, ano ang magagawa ko ng paraan ngayon, ano ang magagawa ko ng paraan next week or next month or next. Pero ang focus muna natin yung sa ngayon.
No? Lalo na kung mahalaga. Pero magpe-prepare din tayo for the future. Ganon. Pero hindi tayo magpapatalo ng napakalayo ng iniisip natin agad. Ano mangyayari sa mga anak ko pagka ganito ang gobyerno? Ang tagal-tagal pa, tapos doon ka na nakadoon. Eh, ang mga anak mo, alam mo, ilang taon pa lamang. No? Yung ganon. So, ano pwede mong gawin ngayon? Huwag kang overthinker. Yes. Talaga kapag overthinker ka talaga, stress ang aabutin. Oo. Maraming tao talagang what if? Ang daming lang what if. Paano kung kaya nga hindi makakilos? Kasi ayaw mag-apply ng trabaho, what if hindi ako tanggapin, ayaw lumabas ng bahay, what if ma-aksidente ako? Di talagang ikaw na nag-trap sa katawan mo, sa sarili mo, pagka gano'n. Ang simple ngayon nga di ba yung iba, ang daming yung di ba nagmahal ang presyo ng mga produktong petrolyo. Yung iba yung parang, dahil, ito, electric vehicle, o yung mga hybrid. So, yung problema ng iba, wala akong, bumili ako ng wala pang pambili. Bakit binistas, wala akong pambili. Yung importante mo sa kanya pa. Kaya mo naman solusyonan yung pagmahal ng presyo ng produktong petrolyo. Planuhin mo lang lahat ang lakad mo para hindi ka nai-stress doon sa mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Dahil wala ka pang pambili, gusto mo makasabay, na-stress ka na. Di ba? Oo. Saka isipin din natin, Dito na po ako sa puno ng mangga sa kaliwa. nakala natin hindi natin malalampasan. Ito So yun. katulad ng COVID, ano bang alam natin tungkol sa COVID noon, no? Di lahat tayo natatakot magka-COVID, mamatay, makulong sa bahay, mawalan ng trabaho, ganun. Pero ngayon buhay pa tayo. Hanggang ngayon, nakaraos na tayo. Laban pa, di ba? Yan naman, nalampasan naman yun. Turuan nga natin Dok Villar yung maraming pinagdadaanan ngayon, pandemic point to inflation rate mo, alang katapusan ng ang oil price increase. Meron ba tayo pwedeng gawin, Dr. Villar, na on a daily basis na mga mental exercise, na ganyan, na kahit paano makakatulong in dealing with problems? Relaxation activities. Marami naman sa mga apps ngayon ng mindfulness, relaxation, yoga. Ayan, sunod-drop na natin na. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.